Biglang ipinatawag sa korte si bilyonaryong Elon Musk. Iniulat na kamakailan, si Elon Musk ay tumestigo bilang unang saksi sa federal na korte ng Oakland, California, kaugnay ng kanyang kaso laban sa kumpanyang OpenAI na nakakahalaga ng $1 billion. Mahalaga na ang magiging hatol laban sa OpenAI ay maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa mga kumukontrol sa isa sa pinakamahalagang pribadong kumpanyang AI sa mundo. Ngayon, halos lahat ay gumagamit ng artificial intelligence, lalo na ang ChatGPT na produkto nga ng kumpanyang OpenAI. Ang kaso sa korte ni Elon Musk laban kay Sam Altman, ang pinuno ng OpenAI, ay tila may kaugnayan sa paglipat ng kumpanya sa isang komersyal na modelo kahit na noong una ay tinatag ito na may mas makataong layunin. At sa episode na ito, alam nyo, nagpa siya akong alamin kung bakit na ba pumasok si Elon Musk sa isang kaso laban kay Sam Altman. At kung paano ito maaring makaapekto sa pag-unlad ng artificial intelligence. At tsak na ikagugulat ninyo ang mga dahilan ng sigalot na ito. Ako nga pala si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, ilike ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Kaya ito ang episode na kahit ako ay nagulat dahil hindi niya ito pinalampas. Naisip ko kung bakit sina Elon Musk at Sam Altman, dalawang tech giants, ay nagarap sa korte tungkol sa artificial intelligence. Ngayong linggo, unang tumustigo si Elon Musk sa federal na korte sa Oakland, California para sa kanyang kaso laban sa OpenAI na nagkakahalaga ng $1 billion. Hiniling ni Elon Musk sa korte na magtakda ng legal na limitasyon sa pagbabagong anyo ng OpenAI mula sa isang pangkawang-gawang organisasyon. Mula sa isang pangkawang-gawang laboratorio ng pananaliksik tungo sa isang higanteng kumpanya sa larangan ng artificial intelligence. Sa madaling salita, sinasabi ni Elon Musk na hindi siya sang-ayon sa mabilis na pag-unlad ng OpenAI. Sabi niya, dapat silang bahagyang pabagalin dahil masyado na silang mabilis umunlad. Sa kabuuan, nagsimula ang usapin dahil sa kaso na isinampa ni Elon Musk noong 2024 kung saan inakusahan niya ang CEO ng OpenAI na si Sam Altman, co-founder at presidente na si Greg Brockman at Microsoft ng pagtataksil sa orihinal na non-profit na misyon ng OpenAI na para sa kapakanan ng sangkatauhan. Si Elon Musk ay naging isa sa mga nagtatag ng OpenAI noong 2015. At dito sa kumpanyang ito, sinasabi nila na oo, nag-donate siya ng $38 milyong bago siya umalis sa board of directors ng kumpanyang ito noong 2018. At noon, ang plano ay ang OpenAI ay magiging isang kumpanya na nabubuhay sa mga grant, sa mga donasyon, at nagtatrabaho para sa kapakanan ng sangkatauhan, hindi para kumita ng pera. Kahit gaano man ito kabaliw pakinggan, ganito ang hitsura ng mga reklamo ni Elon Musk laban sa OpenAI. Pero posible rin na ang mga dahilan ng kaso ni Elon Musk laban sa kumpanyang OpenAI ay nasa ibang bagay talaga. Ang totoo, si Elon Musk ang namumuno sa isa pang kumpanya na xAI at ito ay direktang kakumpetensya ng kumpanyang OpenAI. Nais ni Musk na magkaroon ng malalaking hakbang, kabilang ang pagbabago sa estruktura ng korporasyon ng OpenAI, pagtanggal kina Altman at Brockman, pati na rin ang kompensasyon sa pinsala na, ayon sa kanya, dapat ibigay sa non-profit na bahagi ng OpenAI. Tinataya ni Musk na aabot sa $100 bilyong ang posibleng pinsala. Sa kabilang banda, iginiit ng OpenAI na ang dahilan ng pag-alis ni Elon Musk sa kumpanyang ito ay inggit at panghihinayang. Ipinahayag niya na na-donate si Elon Musk ng $38 milyong sa dating non-profit na organisasyong OpenAI na ayon sa kanya ay ginastos ng tama at alinsunod sa misyon ng organisasyon. Ngunit nang naging matagumpay na produkto ang ChatGPT, nagsimulang mainis si Elon Musk dito. Sabi niya, pakinggan nyo, dati kayong isang simpleng non-profit na laboratorio na gumagawa lang ng kung anong artificial intelligence, tapos bigla kayong kumikita ng pera dito at sobrang laki pa ng kinikita nyo. Parang ano ba yan? Sa korte, sinabi ni Elon Musk na sina Altman at Brockman ay ninakaw ang organisasyong pangkawang-gawa, inakusahan silang nagkaroon ng personal na benepisyo at tinawag si Altman na manloloko. Sabi niya, bawal kang kumita rito. Dito, malinaw na mas marami ang nakataya para kay Altman kaysa kay Elon Musk.
Noong Lunes ng gabi, iniulat ng Wall Street Journal ng kumpanya ng OpenAI, ayon sa kanila ay hindi naabot ang sarili nilang mga layunin sa pagkuha ng mga bagong gumagamit at pagtaas ng kita. Nangyari ito ilang linggo lang matapos banggitin ng Wall Street Journal na ang ilang mga shareholder ng OpenAI ay nagsimulang magduda ng pribado kung dapat pa bang si Altman ang mamuno sa OpenAI sa panahon ng kaguluhan na may kaugnayan sa paglista sa stock market. Sa totoo lang, ito ay isang kawili-wiling punto. Ang totoo niyan, ang kumpanya ng OpenAI ay napaplanong magsagawa ng IPO sa ika-4 na quarter na may tinatayang halaga na $852 bilyong. Ngunit at dito nagsisimula ang pinakakapana-panabik na bahagi, si Elon Musk ay naghahanda rin ng malaking IPO para sa SpaceX, kung saan kabilang na ngayon ang kumpanyang xAI na kakumpetensya ng OpenAI. Ngayon, batid na Wall Street ang kahinaan ni Elon Musk at nananatiling hindi tiyak ang mga prediksyon. At ngayon, parang hindi talaga kailangan ni Elon Musk ng kakumpetensya sa merkado, lalo na sa napakahalagang sandali na ito habang isinasagawa niya ang IPO. Sa kabilang banda, madalas sabihin ng mga namumuhunan sa sektor ng teknolohiya na sinusuportahan nila ang mga tao, hindi ang mga proyekto. Ibig sabihin, parehong walang kapantay na dami ng kapital ang inilalagay kina Altman at Musk pati sa OpenAI at SpaceX. Kahit na ni isa sa kanila ay hindi tunay na inhinyero sa larangan ng artipisyal na intelihensya. Kaya ang mga mangyayari sa susunod na mga linggo ay maaari magdulot ng pag-unlad o pagbagsak ng artipisyal na intelihensya dahil sa mga alitan ni na Elon Musk at Sam Altman. Susubaybayan natin ang mga susunod na pangyayari. Para sa akin, interesting ang paksang ito. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.